Muling balikan po natin ang anunsyo ng Pangulong Aquino patungkol sa nalalapit na pagbisita sa ating bansa ni Pope Francis. Okay na. Mga kababayan, kagalang-galang Benigno S. Aquino III, Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Mga boss, malaking karangalan po ang pagbisita ng Santo Papa sa ating bansa. Kakibat nito, humaharap din po tayo sa isang malaking hamon. Tingnan na lang po ninyo noong 1995 nang idinaos ang World Youth Day sa ating bansa na pinamunuan ni Pope John Paul II. Punong-puno ang luneta at dikit-dikit ang mga tao. Dagdag ko lang po, ganito nakapuno noon ng 68 million ang populasyon natin. Ngayon, 100 milyon na po tayo. Gaano karami pa kaya ang darating sa misa ni Pope Francis sa luneta? Siyempre po, lahat ng tao gustong makita ng personal ang Santo Papa. Nariyan ang libo-libong mag-aabang sa convoy ng Santo Papa at ang milyong-milyon na lalahok sa luneta. Ang pagsisiksikan at pagkagigil na makalapit sa Santo Papa maaring maging mitsa para magkagulo. Isipin na lang po ninyo, kapag maraming tao ang kumilos ng kahit 1 pulgada paharap, malaking espasyo ang masasakop at kung wala ng lugar na gagalawan, malamang ay may maiipit sa mga barikada. Nagsimula lang po ang lahat ng iyan sa kagustuhang makalapit sa Santo Papa. Paano pa kaya kung magkahabulan dahil sa may mandurukot o kaya may isang walang magawa at biglang magpaputok na labintador? Pihadong magtatakbuhan at magkakatulakan at narin ang potensyal na marami ang masaktan. Pansinin po ninyo, disiplinado ang tao nung wala ang convoy. Nang dumating po ang convoy, kanya-kanya na. Kung nagtagumpay ang mga nakaharang na makalapit sa Santo Papa at tumigil ang convoy, ang dating moving target naging stationary target na. Isipin ninyo kung may nadaganan pa o kaya naapakan dahil sa pag-uunahan. Di naman kailangan may mapahamak na sinuman. Tingnan rin po ninyo ang mga susunod na video na ito. Inatake si Pope John Paul II sa loob mismo ng Vatican. Narin din ang insidente ng magmimisa si Pope Benedict XVI nang sugaban siya sa loob ng katedral. Pati na rin ang paglundag ng mga tao patungo sa kanyang Pope Mobile. Tandaan po natin, pastoral visit ito at layo ng Santo Papa na makahalubilo ang pinakamarami sa ating mga kababayan. Ang bawat pagtatagpo ay nagdadala ng panganib. Ang gusto natin, bawasan ang mga panganib sa buhay ng Santo Papa at balansehin ang seguridad ni Pope Francis at ang kanyang hangarin. Walang duda na sa malaking pagtitipon tulad nito, posible ang gulo maski walang banta ng terorismo at lalo na kung may planong magpasimula ng gulo. Nagbabadya ang peligro na magdadala ng pinsala sa napakaraming lalahok. Kaya naman, para maging makabuluhan ang pagdalaw ng Santo Papa, kailangan natin ng pagdadamayan at pagbabayanihan. Malinaw na napakalaki na hamong dala ng pagbisitang ito ni Pope Francis sa ating bansa. Nakataya rito ang kaligtasan niya ng napakaraming dadalo sa kanya mga gawain at mag-aabang sa kanya. Ang mismong karangalan ng ating bansa malalagay sa alanganin. Ang tanong ko nga po, gusto ba nating matala sa kasaysayan na nangyayari sa Pilipinas ang isang trahedya na may kinalaman sa Santo Papa? Obligasyon ng gobyerno ang inyong kaligtasan at para magampanan ng tungkuling ito ay may obligasyon din kayo. Sa mga darating na araw, maglalabas ng mga paalala hinggil sa patakarang panseguridad sina Secretary Marojas at Undersecretary Manuel Bautista. Ang panawagan po namin, makinig po tayo at makiisa sa pagbabahagi ng impormasyon. Pihado po, malalaktawan natin ang napakalaking hamon na ito sa inyong pakikisama at pagbabayanihan.
Ipakita po natin ang pakikisama at pagtutulungan nang matyak nating magiging mataimtim at mapayapa ang pagbisita ni Pope Francis sa ating bansa. Magandang gabi po, maraming salamat at inaasahan ko po ang pakikisa ninyo. Ginoong Pangulo, ang unang tanong po ay manggagaling kay Raymond Tinasa ng Bombo Radio. Raymond. Magandang gabi po, Mr. President. Yan po ang naging pahayag ng Pangulo sa Malacanang kani-kanina lamang kung saan nakiusap po siya sa taong bayan na makiisa para mapanatiling tahimik at maayos at makabuluhan ang pagbisita ng Santo Papa sa bansa. Ito ay para umano maprotektahan ang kaligtasan di lamang ng Santo Papa ngunit maging ng taong bayan.